Okay mga kanadods, ito po Hyundai Ion 2014 model at 80,000 po ang odo. Yan, ito po dinala rito ng towing, nakasakay siya. Then ang concern naman ng client namin is overheat din. Nga lang, may bahid din ng langis. Katulad po nitong Honda. Yan, may bahay din po ng langis siya, kaya ito automatic top overhaul to. So ito malamang doon din po mapunta. Ayan o. Overheat tapos may bahid ng langis. So yun, i-update ko kayo dito mga kadadod sa ngayon. Patatanggal muna natin to. Then pati yung kanyang cylinder head. Yan. So magkakalas ito. Si Nero at saka si Ernie. Yan. Kita nyo, dumi no? Palilinis na rin po natin yan. Kahit marami nang gumaya sa estilo ko, tuloy pa rin ang serbisyo sa mga auto nyo. Iba ang husay at talino ng mekaniko. Lahat ay tunay para sa mga katulad mo. Nandiyan si Boss Ryan, madali mo siyang lapitan. Kung discount ang usapan ay huwag ka mag-alinlangan. Handa niyang ibigay para lahat ay masaya. At syempre sa mga minamahal niya kapwa Agila. Pasensya sa iba kung minsan kayo nainip. Okay mga kadadods, ito na po. Natanggal na po yung cylinder head ng Hyundai Ion. O yan, nandito pa po yung kanyang head gasket. Ayan, medyo makapit. So bukas na namin itutuloy ito. So ito yung kanyang cylinder head. Malinis naman yung engine niya. Kaya napansin namin talaga dito ito. Sobrang lapot ng kanyang langis. Grabe na may itim. So ito mga kadadods, nagtataka ako bakit may mga naglalagay ng silicone, di ba? Gasket na po yan, hindi na po kailangan lagyan ng silicone yan. Yan o, yung mga silicone. Kami po kasi sa dadods, hindi kami naglalagay ng silicone once na nagpalit kami ng valve cover gasket. So napansin ko rin dito, check mo nga, kasabayan na ito, dulo. Ayun, meron din. Ayun, again mga kadadods, hindi po advisable na lagyan ng silicone yan. Baka mamaya dahil sa silicone, dumulas pa yan. Pag may pressure na dumulas pa yan, tapos kusa na pong mahuhugot yan. Hindi po kailangan lagyan ng silicone yan. Kahit yung mga lumalabas sa planta po na experience namin na unang kami ang gumalaw, wala po talagang mga silicone yan. Yan, nagtataka ko bakit may mga naglalagay ng silicone. Ito, meron din. So again, ulitin ko mga kadadods, hindi dapat nilalagay ng silicone yan. Enough na po yung higpit nitong mga clamp na to at saka yung sikip nitong mga hose. Papalitan mo lang yung mga hose na yan kapag totally mga maluluwag na. Kasi minsan pagka hinahawakan namin na sobrang lambot na, yan, nire-required na po namin na papalitan yan. So yun lang mga kadadods, lalo na rin sa mga plastic parts katulad nito. Ayan, thermo housing niya. Ito yung kanyang outlet, kanyang inlet. Lahat ng mga plastic parts hanggat maaari po at least 5 years. Para sa amin po yan 5 years kasi sa dami po na na-experience namin ng mga kliyente namin na tumirek dahil nag-overheat, tapos nakikita po namin yung mga plastic parts na po yan. Yan po yung unang bumibigay. Lumulutong po kasi yan. Lagi pong dumadaloy dyan yung mainit nating na coolant. So yun lang mga kadadods, dapat maging aware din kayo dyan. Huwag natin tipirin. Mas malaki po ang gastos natin sa towing kaysa magpalit po ng mga ito. Actually damay rin dito ang ating radiator dahil meron po siyang plastic parts sa ibabaw at saka sa ilalim. So pag nakita po ninyo na ang kulay ng plastic natin ay nagkukulay brown na, yan, isang indication na po yan na medyo malutong na po yan. As long na kulay black pa, okay pa po yan. Pero pag nag-brown na po yan, automatic na yan. Para sa amin po, malutong na po yan. So ito, so far ito, okay pa to. Yan, okay pa yan. Hindi ko alam po nakapagpalit na. Malamang nakapagpalit na po ito dahil may mga silicone na Ayan o, silicone o. Medyo narurumihan kasi ako kapag may silicone din. So yun lang mga kadadods, munting paalala lang po yan. So update ko lang po uli kayo rito.